to help you, makatipid din kayo, ang giving is not totally material things. Ang Panginoon naman, wala naman binigay sa ating material eh. Lahat yun, produkto natin eh. Binigay niya sa atin, forgiveness, life, everlasting. Tayo, pwede rin naman tayo magbigay ng things na hindi material na magugustuhan ng ating pagbibigyan. Magpasa ka sa Kanya ng joy, ikwento mo kung ano yung naging magandang experience mo sa Christmas, at sabihin mo sa Kanya, yung mga pagpapalaan ng Panginoon na bibigay sa'yo, i-share mo sa Kanya. Huwag niyong limitahan sa material things ang gift sa Panginoon, sa kapwa niyo. Yung mga may utang sa inyo, patawarin niyo. Sabi, pwede ba naman yun? Bakit hindi? Forgive, di ba? Hindi yung 2 gives lang. 4 gives pala. Sinasabi, hindi, gagawin ko na lang 2 gives. Hindi. Ang totoo niyan, mararamdaman niyo naman yun. Alam niyo naman, merong discerning spirit in us na kung kaya niya magbayad o hindi. Alam natin yun. Kung hirap na siya, mga kapatid, forgive mo na. Hindi 2 gives, forgive. Tulong mo na yun sa Kanya. Mga kapatid, ang pagtulong sa kapwa, kung minsan hindi material eh. Yung bagay na patatawarin mo siya sa kasalanan niya sa'yo, malaking bagay yun. Kasi once na nagpatawad ka ng isang taong nagkakasala sa'yo, pinagaan mo ang mundo. Amen. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang mundo namamaga yan sa kasalanan. You know what? Uulitin ko yung sinabi ko nung nakaraan. Ang kasalanan ng mundo hindi mapawi-pawi dahil sa marami sa atin na hindi nagpapatawad. Hindi natin alam. Spiritually, hindi alam ng karamihan na ang pagtanggal sa kasalanan ng mundo ay nasa pagpapatawad ng kapwa-tao. Di ba? Kapag pinatawad mo ang kapwa, paano natin alisin ang kasalanan sa mundo? Magpatawad ka, tanggal yan. Hanggat hindi mo pinapatawad ang isang kasalanan ng kapwa mo, tandaan mo, nandun yung kasalanan and kaparte ka ng kasalanan. Yung offended tsaka yung nag-commit. Nandyan pa rin ang kasalanan. Why? Kasi hindi mo pinatawad. Patawarin mo yun, mawawala ang kasalanan, gagaan ang mundo. Yun ang gagawin natin. Matuto tayo. Kung tayo nga, sabi nga sa awit karamihan natin niyakap tayo ng Panginoon. Ano ba yung karamihan na binabanggit sa awit kanina? Yun yung ating kasalanan. No? So, kapag ikaw, nagpatawad ka, ibang galit ka sa isang tao, masama loob mo, patawarin mo siya, pagdasal mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, love your enemy and pray for those who persecute you. Yung nagpe-persecute sa'yo, hindi mo kaawayan, pero ayaw mo sa kanya. Ipagdasal mo, yung tao, tanda nyo. Yung mga taong ayaw na ayaw nyo, asar na asar kayo, ipagdasal nyo. You know why? Kasi, ang burden ng kasalanan wala sa kanya, nasa sayo. Ang pinapatawad mo doon, in effect, humihingi ka ng kapatawaran sa Panginoon dahil sinusunod mo ang kanyang kagustuhan. Yan po. At dito sa Christmas, pag-uusapan natin yung pagbibigay ng gift. Kaya inaano ko sa inyo na ang gift, 4 lang ang nabalot ko rito, paano yan? Hindi. Sige, okay lang yung 4. Pero magpatawad ka na 10 taong may kasalanan sa'yo, 14 na yan. Ha? Madami na, nagawa mo. You know what? Ang problema sa atin, hindi natin na-discern yung kasalanan. Ang kasalanan sa mundo, yung hindi lang, pagka nagkasala isang tao, 2 may kasalanan doon. Yung nag-commit ng kasalanan, saka yung biktima ng kasalanan. Hanggat hindi napapatawad ng kasalanan yun, nandoon yun. Kaya, paano natin lilinisin, haharap sa Panginoon, lilinisin ng ating pagkatawan, tao.
tanggalin natin ang kasalanan. Wala na akong kasalanan. Paano yung mga may kasalanan sa'yo? Hanggat hindi mo pinapatawad yun, nandyan pa rin yung kasalanan. Tandaan niyo yan. Mind you, ang isang kagandahan dito, alam niyo what? You know what? Hallelujah. Ang magandang punto rito, mga kapatid, is that binigyan ka ng power ng Panginoon na magpatawad ng kasalanan. Amen. So, ngayon, Pasko. Mga kapatid, pakiusap ko na lang sa'yo, patawarin nyo na yung mga may utang sa inyo. Gawin nyo, yung forgive, gawin nyo na lang 5 gives. But, I'm telling you, kung makakatulong sa kanya ang pagkaltas mo ng inutang na sa'yo, gawin mo. Tulong mo na yun. Alam mo ba yung pagpapautang? Ano yun? Yun ay tulong, halfway. Di ba? Ngayon, kung gusto mo ituloy yung tulong na yun, patawarin mo na. Tuloy-tuloy na yung tulong mo. Okay? So, when it comes, yun ang pakikisama natin. I mean, ayaw ko kayong alisin sa tunay na pangyayari sa buhay natin na nangyayari. Gusto ko, nararamdaman ninyo kung ano yung pinag-aaralan natin nauunawaan ninyo. Okay? So, ang value of giving as far as the Holy Spirit is concerned is love. Ang gandang gift na yan, love. Paano mo ba maisishare yung love? O minsan kasi, alam natin yung love, pero mahirap natin i-share. May problema tayo, hindi natin alam kung paano i-share. Alam na natin mahalin lang yung kapitbahay, yung asawa mo, yung mga anak mo, yung kamag-anak mo, kaibigan mo. How do you exercise love? Mga kapatid, ito yung problema sa atin. We know things, love your neighbor, but how? Paano mamahalin yung kapitbahay kung kaaway, kung 3 taon na kaaway? Paano mo express yung love? Ang love is not expressed through by word. It is expressed frequently in action. Pagpakita ka sa Kanya ng kabutihan. Kung kinakailangan batiin mo siya, batiin mo. Kasabihin mong, hindi, i-snabin ako niyan Hindi, ikaw ang in-snab niya. Yung sarili niya. Tandaan niyo yan. Marami kang ibabatong pagmamahal sa kapwa mo, ibabalik niya sa'yo. O kung sasabihin, ayaw na yung tanggapin Hindi yun ang punto ron. Ang issue doon is not him, it's you. Ang point mo doon is, in-exercise mo yung goodness of God in you. It is the exercise of faith na magpatawad ka ng kapwa niya. Hindi niya tanggapin o hindi. Pinatawad mo siya, na-exercise mo yung faith mo. Another thing, yung pagtulong. Nabanggit ko na ito last time. Yung magbibigay ka ng tulong sa kapwa mo. Minsan may mga nagpapalimos dyan. Diba? Nabanggit ko na to. Ang tingin mo sa kanya, ang laki ng katawan ng taong ito, nagpapalimos. Diba? Sobra ito. Tapos yung aakyat naman ito, sobra naman ito. Mga ano ba yung mga taga-probinsya, yung mga babata, may hawak pang kwan. Ginagawa niyong negosyo ang pagpapalimos. You have spent more time stressing yourself to define yung kanyang ginagawa. No. When you are about to do something about goodness, ang focus mo ay yung sarili mo. Not them. Nakukuha nyo ba? Yung sarili mo. Ano yung sarili mo? God made you good. God is good in you and there are so much goodness in us na dapat nating i-share sa kanila. Kung niloko niya ako, hindi ikaw niloko niya. Why? Kasi yung goodness nandun pa rin, in-spend mo rin. Kung sinayang niya o hindi, nagawa mo, exercise mo yung faith mo. At yun ang ibig sabihin ng exercising of faith. Hindi yung na-exercise paano. There are acts in our life na pwede mong i-exercise ang faith.
Pagka nag-exercise ka ng faith, huwag kang titingin sa, huwag mong papansinin naman, tingnan mo ang sarili mo, Lord, I will exercise my faith. Kasi yung faith na yun is God-given in you. At yun ang gustong makita ng Panginoon, ay exercise mo yung faith na yun. Because it is by faith that you have been saved. It's not of your own works. Ephesians 2:8-9. Yung faith mo. Kasi sinasabi natin, may faith ka, may faith ako. How do you exercise your faith? Paano yun? Let's get down to reality. Yung kinatatayuan ng faith sa buhay natin. Ano ba ang faith sa buhay natin? Nagagamit pa natin ito. Mind you, kilala ka lang ng Panginoon according to your faith. If you don't exercise that, how do you relate to God? Paano ka nakikipag, sa Panginoon? Kung wala ka, kung yung faith, may faith ka nga, oo. Pero nasa sarili mo lang, no. Hindi ganon. Ang faith is, when you share, ino-offer mo kagad sa Panginoon yun. And God, and the angels of God are with you all the time to share His faith. Kaya nga nakalagay dito sa giving giving is God's gift to you. No? What God's gift to you is what you are. You are the gift of God in you. And your gift to God is what become of you. Yun ang ibabalik mo sa Panginoon. Man you, nagbibigay ang Panginoon ng gift sa'yo, ibigay mo rin sa Panginoon. Sagutin mo rin yon by giving back to Panginoon. When you say Amen, you are giving back. Acknowledgement to God. Ang gift ng Panginoon, the greatest gift of God to us. Alam niyo kung ano? Our life. And our life, and sa gift of God, is everlasting. Di ba? Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng everlasting life? It can be defined with one word. Joy. Na? What else do you want kung meron ka ng everlasting life? I mean, there is no need for me to commit sin. There is no need for me na magalit ako sa kapwa ko. I have what I have. No? Ito yung pangako ng Panginoon sa atin. Ang everlasting life, hindi yung mabubuhay ka lang ng kwan. In the process of living in the event, thank you, Lord. In the process of experiencing, enjoying your eternal life, there are many things that you will enjoy in the process all the way. That will be the joy of God in your everlasting life. Hindi yung everlasting life, parang pangkaraniwan lang sa atin yan Mukhang bibig lang. No, realize what everlasting life is in you. Ano ba yung everlasting life? What are the things that I deserve everlasting life? Ano yung meron sa akin? React with my Savior. Lahat naman nangihingi mo sa mundo, sa Kanya mo pa rin pararaanin, di ba? So why not, diretso mo na sa Kanya and let the Word give to you. Hindi yung lalapit ka sa mundo, dadayain ka pa niyan, tataasan pa niya presyo niyan, okay, luma pa ibebenta niya sa'yo. No? Do not trust the world. Sabi nga ng Panginoon, do not love the world. For anyone who loves the world, the love of God is not in him. Pag sinabi niyang do not love the world, ibig na sabihin dito sa Katagalugan, sanlibutan. Merong sinabi dito, pag ita-translate mo to, dito nagkakaroon ng conflict Sa 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Love
yung nakalagay dun eh. Love, di ba? Yun namang isa, do not love the world. And pagka tinanong isang Kristiyano, paano ito? Conflict ito. Sabi ng Panginoon, love the Lord. Love the world. Yung siya naman, do not love the world. I-distinguish natin dito, yung sa una, yung 3:16, nakalagay dyan, no? For God so loved the world. World is yung may tao. Meron siyang nilalang doon. Without it, ang tawag sa world is planet. But because we exist, the children of God in that world, it is called world. Ang world nito, this is what God has set for us to live in. For God so loved the world. Ang world na to will not be world without Jesus Christ involvement. Jesus Christ has sacrificed himself in this world. Mind you, iba ang sa 3:16, iba yung isa pa, yung next. Ayan, do not love the world or anything in this world. Nakalagay dyan. Dito, ini-specify naman dito eh. Ito yung world na makasalanan. Ang world is divided into two. Makasalanan tsaka hindi. Ito yung mga do not love the world. In-specify naman dito, hindi naman tao at sinasabi niya dito. No? Nakalagay dito, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life comes not from the Father, but from this world. Kaya nga nakalagay doon, this world and its desire passes away. It will pass away. Mawawala yan. But whoever does the will of God lives forever. Dito, titingnan natin dito sa verse niya to, number 7. The world desire. Kaya nga, yung world desire passes away. Lahat ng bagay na nagpapasaya sa inyo, dito sa mundong ito, mawawala lahat yan. It is a fake joy ang binibigay ng mundong ito. Kung siya nag-i-enjoy ka, may marami kang pera. No. Wala kang dadalhin. Pag ikaw ay namatay, wala kang dadalhin. Isang sentimo ni lahat ng kahit ng bagay na ginawa mo, lahat ng bagay na naipon mo, wala, hindi sa iyo yun. It belongs to the world. The world does not give you anything, mind you. Wala sa ang world actually is not giving us anything kasi hindi mo na pwedeng dalhin. Pagka naman tayo hindi niya bibitawan yan, nasa kanya pa rin. I'm talking about this world, yung sinful world. Hindi niya bibitawan ang bagay na ibinigay niya sa'yo. Unlike ang Panginoon, everlasting. Anong ibibigay ng Panginoon? Joy of everlasting life. Anong ibig sabihin ng joy? I don't know. I myself. Ito yung tinatawag na it develops in my heart yung hope of being with God. Why? Because there is unexplainable joy that I will be heading to after I die. Di ba napakaganda ng pakiramdam na if you die, you know where you are going? Do not be fooled by this world. Trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding. Acknowledge Jesus Christ in all your ways, and He will direct. His Spirit will direct us to the right path. Ngayon, ang bagay na itinuturo ko sa inyo, if you will notice mga kapatid, is discernment. Discerning. Nabanggit ko ito madalas, binabanggit ko. Whenever I read the Bible, I can read between lines kung ano ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, yung meaning talaga noon. Because without the Spirit, paano mo kung Spirit, pag binabasa mo yan, you pray to the Spirit, guide me.
so that the evil one cannot deceive you. Remember, ang evil spirit, napakagaling niyan mandaya. Napakagaling mandaya niyan. Talo niya si Sara Duterte. Joke lang. Yeah, but I'm telling you, hindi mo alam na dinadaya ka. Yun ang ano sa evil. Hindi mo alam na dadaya ka na pala. Paano natin naharapin ito? Always pray, look at the Bible, the Word of God, read it, nandyan. Kasi the Bible is not only about God. The Bible, mga kapatid, is about you. We have this because of you. This book of life is yours. It's not anybody else. Sa atin to. Why don't you read it? Nagbabasa ba kayo ng Bible? Kapatid, yung Ten Commandments, hindi nila kabisado eh. Kasi kahit totoo lang, pakahirap maghanap na isang Kristiyano na kabisado niya ang Ten Commandments. Yun. Di ba? Oo, alam ko, nakangiti kayo, pero aray ko. Di ba? Nakalagay naman yan eh. Thou shalt not, sabi na Panginoon, thou shalt not make an image of anything in likeness in heaven above, in the earth beneath, or in the water beneath. For I am a jealous God. Jealous ang Panginoon. Tinapat tayo ng Panginoon. Visiting the iniquities of the father from the third to the fourth generation of those who hate me, but showing mercy to those who obey me. Napakasakit bigkas kasi sa totoo lang, for those who love me. Alam niyo ba na ang love of God, makikita mo rin yan sa Ten Commandments? Ten Commandments nga lang yan, hindi niyo pa makabisa. Alam niyo, yung pumasok ako bilang Kristiyano, yan ang unang pinagawa sa akin, i-recite mo ang Ten Commandments sa Psalm 23. Kasi, ang sabi sa akin, sasabihin ko sa iyo, kasi nakikita ko yung pastor na yun, si Pastor Goodman. Mano siya, malinaw ang kuha niya, sa kanya ko nagmana eh. Ang Ten Commandments is not written for anybody else but for us. And you know what? That is the only text in the Bible that God Himself wrote through fire. Sa tablet of stone tablet. It is the only text na mismo ang Panginoon na nagsulat. Hindi yan mga propeta or mga apostles, no? Or mga kings. It is God Himself. He did it and He wrote it in tablestone. Bakit sa bato niya sinulat? Para hindi mabura. Kaya lang, hindi nga nabubura, hindi naman binabasa. Ang hirap talaga. Kahit na nun sa bago silang, tinanong ko sino sa inyo dito magtaas ng kamay ang kabisado Ten Commandments? Wala. Sabi ng Panginoon, sana hindi ko na ginawa ito, ginawa ko na lang dalawa yun para memoryahin nila. Gusto niyo, ako nasasaktan ako para sa Panginoon eh. Para ba sana ginawa ko na lang dalawa yun para memoryahin nila. Lord, hindi ako mapayag yun. Gawin natin lahat yun. Paalala natin sa kanila. Kabisahin natin. Kasi alam nyo ba, ang Ten Commandments, pagka ni-recite nyo yan, makikita nyo dun yung mga spirit, yung mga ready, yung mga discerning values ng Word of God. Nasa Ten Commandments. Bakit ginawan Ten Commandments ng Panginoon? That is enough. Kung yung 10, ayaw nyo memoryahin, yung pang 11, di ba? So, kahit na pagod kayo, mano na. Subukan ninyong memoryahin yan. May matatagpuan kayo.
I don't want to open what I had experienced by doing that, but if you will experience it too spiritually, malaking bagay po. Doon ako natutong to read between lines. Because the Word of God are spiritually discerned. It is only a person with the spirit of discernment that can discern the Word of God. So when you say, whoever does the will of God lives forever. Lives forever. Ano yung lives forever? Kung minsan, alam nyo yung lives forever na yan, nagiging bukang bibig lang natin. Let's ilagay natin sarili natin. Mag-imagine ka. Read between lines. Ilagay mo. Forever. Nakalagay. No? Kasi, if you don't do that, napaka-agresibo ng ating kaaway sa mundong ito. It has to be Jesus Christ, the Son of God, to come here to help us overcome this world. Alam niyo ba yun? Jesus Christ came down. He sacrificed Himself for what? For our sins. Why? Because we have sinned. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang spiritual discernment, ang tawag dito sa Tagalog, tamang pangunawa. Ano ba yung tamang pangunawa? Hindi basta bukang bibig mo lang. Kasi tayo salita natin tungkol sa Panginoon, bukang bibig lang natin eh. Oh, born again ako. Eh, hindi mo naman, bakit ka born again? Kailan ka ba magiging born again? Hindi ngayon. But you will be born again. Pagka ikaw, kasi God creation is tripartite lagi. Oh, we have Father, the Son, and the Holy Spirit. First, second, and third heaven, nag-existing yun. Lahat ng yun, the beginning justifies the end, no? Yung three heavens na yan, nasa first heaven tayo. Nakikita natin yan. And when we die, we are passed on sa second heaven. Kahit na ma-rapture ka, hindi bababa ang Panginoong Yesus, nasa second heaven siya. No? What are you going to do with the second heaven? Doon ka papasok sa tinatawag na divine process para pumasa ka sa judgment seat of Christ. Sa second heaven, you will be cleansed. Malilinis ka, pa-process ka doon. Then you will be forgiven. And then you will be converted to what? From corruptible to incorruptible person. The second heaven. And then after that, when you will be glorified, yun ang judgment ni Jesus Christ. You will be glorified after you have been washed, you have been cleansed, you have been converted. Ang kanyang judgment would be, you will be glorified. And then when you are glorified, you will be what? Born again. So you can enter the kingdom of God. Mind you can never enter the kingdom of God unless you are born again. You are born again. And that's the faith we believe. That's the truth. Kaya nga, yung ating paniniwala is like that. Laging tripartite ang Panginoon. Ang Panginoon nga kahit na sa mga chapel niya, makikita natin yung mga design niya. May grand design ang Panginoon, grand divine design ng Panginoon. Meron din siyang divine plan, meron din siyang divine process. And we will pass on through that. And now you know what is to be born again. But to be born again, you have to be able to discern what God is telling you. Kasi sa judgment seat of Christ, tatanungin ka dun. Diba?
Sabi ko na yung nakaraan, di ba? Sabi ni, this is just a spiritual joke. Bago ka lumipat doon, meron kaming counting dito. Ano po yun? Yung mga mabubuting nagawa mo, dapat mailista mo. May points yan dito sa langit. Ano pong point yun? Sabihin mo, ano mga mabubuting nagawa mo? Abay, inalagaan ko po ang aking pamilya. 1, sabi mo, tumulong ako sa kapwa ko. 2, lagi ako nagsisimba. 3, sabi, sandali po, ilan ba ang point na kailangan ko? Sabi, 5,000. Anong matatapos yung 5,000? Kaya nga nasabi sa Bible na sabi nung true, sa Ephesians 2:8-9 talaga. It is by faith that you will be saved. Sabi niya, there is no way I can save myself pala. I need God. Not your works. Ephesians 2:8-9 nga eh. Not because you are good on earth. It's not through your work. It is life everlasting is the gift of God. No? Para hindi mo ba ipagmalaki na marami kang nagagawang pa. Akala mo totoo. Hindi. Habang marami kang nagagawang bagay na maganda para mapuri ang Panginoon, maging humble ka lalo. Huwag kang tataas ang tayo mo. No. Jesus Christ, when He was born, He never took the stage. He was born sa hamak na lugar. Doon siya pinanganak. And when He ride, hindi siya sumakay sa kabayo, donkey, kasi nasakyan niya. No? And He lived a very simple life on earth, but highly regarded in spirit on everything that He has spoken and He has done. Ang pinakamagandang alam mo, ako sasabihin ko, ang Panginoon malaking nagawa sa akin. Ano yun? Mahalin ako. Di ba? Napakasarap ng pakiramdam na mahal ka ng Panginoon. Amen. Alam niyo yung meron ako na-encounter na ganito. I made millions of mistakes. Sinadya ko. So that God would not love me. Million mistakes. Intentionally, ginawa ko para hindi ako mahalin ng Panginoon. You know what? Sabi niya, in the end, not one of them changed his mind. God loves us. Amen. Amen. Ano pa ba? Ang pagbabasa ng discernment, spiritual, and discernment is to distinguish yung spiritual truth and deception. Natandaan niyo yung lesson natin nung nakaraan kay Martha at kay Maria sa bahay nila nung pumunta si Jesus. Si Maria busy sa pag-aayos ng mga kakainin nila. Si Martha ay lumapit kay sa Panginoon. Lord, pababayaan mo bang hindi ako tulungan yan? Sabi ng Panginoon na, Martha, she chose the better one, and that will not be taken out from her. Yung word na better, yun ang nag-point natin sa discernment. Ano yun? Kung may better, mayroong best, bakit wala doon yung best sa ginawa ni Maria? You know what? Na kay Martha ang best na nagpangyayari sa event na yun
sa Bible. Ano yun? Ginamit niya ang Psalm 5:6. Ito yung nakalagay na, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. Anong ginawa ni Martha doon? May problema siya kay Maria. Inggit siya, galit siya, inis siya. Ano ginawa niya? Inilapit niya sa Panginoon. Hindi niya sinarili. Kung sinarili niya yun, mamamahayan siya ng evil spirit. Pero hindi niya sinarili. Binigay niya sa Panginoon, Lord, Panginoon, tingnan mo. Yun ang tinatawag na discernment. Na Mary did better, but Martha did the best. Kaya kayo, kung may problema kayo, don't trust your own understanding. May mali dyan, may kulang dyan, may galit dyan, merong daya yan. Trust in the Lord with all your heart. Sa Panginoon mo ilapit, ipagdasal mo. And that's what made the difference. Pagka binabasa mo yung story yon, doon ako nagulat na si Martha pala did the best. Because he consulted the Lord God. Anong nangyari doon? After the war, sa verse na yun, naging tahimik ang lahat. And Martha have stayed with this until his death. Nabago ang karakter ni Martha. Na-realize niya na tama yung kanyang ginawa. Kaya kung meron kayong bagay na gagawin na hindi nyo magawa, naiinis kayo sa isang tao, trust in the Lord. With all your heart. Lean not on your own understanding. Akala nyo ba, kaya nyo bang magbigay ng tamang desisyon? No. Pagka ikaw ay galit, lumapit ka sa Panginoon, alam mo, galit ka na Kaya ka lumapit sa Panginoon inis ka na Kasi, from that point, hindi ka na normal. Vulnerable ka na sa entry ng evil spirit. Ang evil spirit, papasukin ka niya kapag mahina ka. Kapag nagalit ka, tinamad ka, no? Nangatwiran ka ng mali, pinapasukan ka ng evil spirit. Kasi ang evil spirit, sabi nga ng Panginoon, many will... Kaya nga yung kay Kibuloy, nakapagtataka nga, di ba sinabi ko sa inyo? 6 million? Alam nyo ba, na-research namin yon 5 million are Christian na isama niya. Nadaya niya. Bakit? Magandang magsalita. Kulang hindi niya itinuro yung discernment. Ayaw niyang magbasa ng Bible. Bawal sa kanila ang magbasa ng Bible. Ang magbabasa lang siya lang. Ang evil spirit, pag lumapit sa'yo, mararamdaman mo naman yun Believe me, mararamdaman mo yun kung ikaw'y maka-Diyos. Mararamdaman mo yun. Mararamdaman mo, bakit? Magtatanong ka, whenever meron kang question sa sarili mo, pray. Seek the help of the Holy Spirit. Let your problem be presented to God. Lord, Holy Spirit, may problema ako. Tulungan mo akong parating sa Panginoon. I have faith in God that He will answer me of the problem that I have now. Meron akong problema ngayon. Gagawin yan, mangyayari yan. Ang problema, kapag ka nag-doubt ka, yung konting doubt mo lang, pagbigay sa'yo, iba ang pakiramdam mo. Hindi mo maunawaan. Kapag ka mayroong binigay sa iyo ang Panginoon at hindi mo naunawaan, there is something wrong in you. Kaya nga, ang Bible is us kasi wag natin siguro din mabuti tayo, maayos tayo. Lagi nating sasabihin, may kulang sa atin. We are never complete except when Jesus Christ started redeeming us from this world. Exposed tayo sa
temptation ng evil. Sabi nga ng Panginoon, many will come in my name and will deceive many. Sinabi ng Panginoon, will deceive many. Marami na pala. Kung nagkalat niya dyan pala sa paligid natin, mga kapitbahay natin, ng mga na-deceive ng demonyo. Pero pag sinabi mo sa kanilang, oy, na-deceive ka ng demonyo, hindi pwede, di ba? Kasi yun ang batas ng mundo. Hindi pwede. Ang nagpapatupad ng batas ng mundo, evil spirit. Kaya nga sabi ng Panginoon, do not love this world. Go beyond what this world provides. Go beyond what do you see in this world. Nakakita ka ng isang taong namamalimos, malaki ang katawan. Don't stop. Stop criticizing him. Ang taong ng kasala, huwag mo i-criticize, huwag mo sisihin. Lord, forgive. Patawarin mo, Panginoon, kaya hindi niya alam ang ginagawa niya. Ganon sinasabi ng Panginoon, di ba? Lord, patawarin mo po sila dahil hindi po nila alam ang ginagawa nila. Amen. Now, meron pang discernment. Yung wisdom. Naulit ko yan. Ang wisdom, no? Ano yung wisdom? Kapag may discernment ka, ang magiging decision mo is based on wisdom. Paano tayo nagkakaroon ng wisdom? Ang wisdom, no, is yung hindi mo kino-consider ang sarili mo as tama. In the first place, hindi naman talaga tayo. Makasalanan naman talaga tayo sa gusto natin. Nagkasala na tayo. For all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya nga tuwan-tuwa ang evil spirit para lapitan ng mundo eh. Kasi nga makasalanan lahat, nagkasala eh. Wala namang nakaligtas doon eh. A natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly. Ibig sabihin, walang kabuluhan sa Kanya, and is not able to understand them because they are spiritually discerned. Ito yung gusto kong i-share sa inyo, yung how you can spiritually discern. May spirit ka ng Panginoon. You are body, soul, and spirit, di ba? May spirit na na-indwell sa'yo. Ano mo gagamitin yon? Huwag niyo sasayangin. Huwag niyo pababayang nasa isang tabihan and then nagdi-decide ka, nakikipag-negotiate ka kung ano-ano. Always consult God through your spirit, the Holy Spirit, and then God. You have the full instrument. Hindi naman tayo sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iwanang nag-iisa. Papadalo ko dyan ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit siya mag-a-attend sa atin in our spirit to talk to the Holy Spirit. At habang kinakausap natin ang Holy Spirit, ang Panginoong Jesus ang kinakausap natin. At habang ang Panginoong Jesus, Holy Spirit, ang Panginoon ang kinakausap natin, kinakausap din natin ng Diyos Ama at the same time. Nakukuha niyo ba? Kung minsan napakahirap isipin, napakahirap intindihin. But that's how you should feel as a Christian. I will give you an example of practice of discernment. Sa Psalm 23. Psalm 23. Alam niyo, isa sa ito sa mga kinabisa ko eh. Sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He leads me beside still water. He restores my soul. He leads me at the right He leads me beside still waters. Okay. Excuse me. Iinom lang ako. The Lord is my shepherd. That's word yun. Spiritual discernment lang dito. Are you with sheep? The Lord is my shepherd. Are you one of His sheep? Ang tanong doon, babalik sa'yo. The Lord is my shepherd. Isa ka ba sa tupa niya? Are you? The first thing you should do is be a sheep of the Lord.
Alam niyo bang sheep, sumusunod yan sa shepherd. And the shepherd will not put you into sacrifice or papahama ka. Puprotektahan ka niyan. That is the role of the shepherd. But make sure you belong to the shepherd. Baka iba naman ang shepherd mo. That is discernment. The Lord is my shepherd. I shall not want. Yun, tinuldukan doon, I shall not want. Because you choose the right Lord. Only the right Lord can give you all what you want. All your needs. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. He makes me lie in green pastures. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin? He makes me lie in the green pasture. You know what? Ang ibig sabihin nun? Ang Panginoon, inilagay ka niya saan? Sa gitna ng kanyang biyaya. Provided na ang lahat. The Lord, He makes me lie down on green pasture. Green pasture. Ang green pasture is a sign of God's provision. No? Biyaya ng Panginoon. Kaya ako pagka nagdadasal ako ng, thank you Lord, marami po salamat sa pagkain ito na aming pagsasaluhan sa araw na ito. Tinatangkilik namin po na ang biyaya ito, lahat ng buhay na, sa buhay namin ay galing sa iyo. That is a sheep prayer to the Lord, our shepherd. He leads me beside still waters. Alam niyo ba ibig sabihin ng water? Pagka still waters, ang water, pagka nasa Bible, yan ay yung naghuhugas ka na, naglilinis ka. Ibig sabihin nun, He leads me beside still waters. Pinangungunahan ka ng Panginoon, magsisi ka na sa kasalanan mo, magbago ka na sa buhay mo. Nililid ka niya sa ganun. Still water is cleansing sa Bible. You have to be cleansed by water. Spirit and water. No? Kaya nga, nakalagay doon, He leads me beside still waters. Ililid ka niya kasi magtataka ka niya, anong ibig sabihin? Hindi naman ako lagi naliligo sa ilog. Diba? Kung titignan mo, kung babasahin mo, gano'n. Kasi kulang ka sa discernment. At discernment that He leads me beside still waters. Ibig sabihin doon, inaalalayan ka ng Panginoon na mamuhay ka ng tama sa kanyang kalooban. Malinis at kapaki-pakinabang sa mata ng Panginoon. He restores my soul. No one will restore our soul, not this world. Alam niyo ba paano niyo i-restore? He restores my soul. As if parang David who wrote this, parang bang sinasabi niya, ano yung restore? Paano niya ma-restore ang aking soul? Again, nakikita ko kayo, hindi nyo alam talaga. Kulang kayo sa kan. Anong i-restore ng Panginoon sa atin? The beginning justifies the end, no? The shepherd. Manatili tayong love niya and He is the shepherd. He will lead us to the still water. Ibig sabihin, still water, tahimik at malinis na pamumuhay. Hindi yung magulo, ang girlfriend mo, 2, 3. Hindi pwede. Huwag mong guguluhin ang buhay mo. Be still and pass through the water blessings of God. He leads me in the path of righteousness. Well, God does that to all of us. Once, tandaan niyo, once you are His sheep, God will lead you to the path of righteousness. Anong path of righteousness? Saan nakikita yung path of righteousness? Read the Bible. At least memorize the 10 Commandments. For His name's sake.
Imagine, lahat pala ng pagsisikap na gagawin natin hindi para sa atin pala. Para sa Kanya. Yun. Paul is there. Though I walk through the valley in the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Your staff, your rod, they comfort me. Lahat tayo mamamatay. But death becomes only a shadow for us to pass through. Because we will live again. We will be born again and live forever with God. Hindi ka dapat natatakot sa death. Because it's only a shadow in our life, living with God. Shadow lang yan. Pagka natakot ka dyan, you will stop doing things that glorifies God. Kasi sasabihin mo, mamamatay na rin lang naman ako Katwiran ng tao yan. Mamamatay na rin lang naman ako. Bakit pa? I mean, I will end up in the grave. Bakit hindi ko pa walagyain ng taong ito? Diba? Things like that. And He anoint my head with oil. Anong ibig sabihin nun? God wants He anointed you with oil. No? Hindi yan tulad ni Apollo Kibuloy na anointed daw siya ng as son of God. Inanoint daw siya. No? No. Ang anointment ng oil is a symbol that you belong to the shepherd. Nobody else. You belong to the shepherd. And the shepherd loves you. Sabi nga doon, no? My cup overflows. Ito expression ng isang taong with confidence in his faith. Kaya niya sinasabi ito, confidence siya, tama ang kanyang nararamdaman, tama ang kanyang faith. Hindi siya nagkakamali, nasusubaybayan siya ng Espiritu ng Panginoon. My cup overflows. Surely, dahil nga, tama yung, and this last statement, ito totoo. Huwag niyang maliitin ito, huwag niyang baliwalain ito. Surely, goodness and mercy shall follow me all days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. The beginning justifies the end. The Lord is my shepherd, and I will dwell in the house of the Lord forever. Alam niyo ba, the staff and rod na sinasabi ng Panginoon, yung shepherd, alam niyo, shepherd, may dalang tungkod dyan Ang tungkod niyan, isang matikas ang dulo, tapos dito sa pabilog. Pagka ginaguide ka naman, ginaguide ng shepherd ng kanyang mga tupa, ng lamb niya, tayo, minsan nadudulas tayo, nahuhulog tayo. Ginagamit niya yung bilog para iahon ka. Yun ang divine definition ng rod, ay nung staff. Kukunin ka niya kasi nagkakasala ka. Ganun ang ginagawa ng mga shepherd pagka nahuhulog kung saan. Sa nabuslo, hinakalawit nila yung staff ng ganun. Yung dulo naman, yung kabila, saan niya ginagamit yun? Kung nagkakamali ka, sinusundot niya yung ganun, pinapalo niya. Nangyayari yan sa atin, kuminsan. Kuminsan merong bagay na mawawala sa atin. Bakit nawala? Sisisihin mo kung sino-sino. Yung pala gusto ng Panginoon, mawala sa iyo yun. Dahil masyado ka nang nababaon dyan. Sabi nga nung mga nasa droga, hindi, ngayon ko lang titikman to. Ayun. Naging addict siya. Dahil tinikman niya.
Mind you, mga kapatid, in this world, there are evil spirit. Kaya ako nababanggit, kaya ako binibigyan ng emphasis ang evil spirit. Kasi sila ang bisira sa ating relasyon sa Panginoon. At ang ating relasyon sa Panginoon ay ang ating buhay. True life. Yung tunay na buhay. Hindi yung buhay ng kukunwari. Pride of life. Lust of the eyes. Lust of the flesh. Hindi iyon. Ang kailangan natin ay tunay na relasyon sa Panginoon. At napakasimple lang na relasyon natin sa Panginoon. Isa lang. Love. Yun lang. L-O-V-E. Love God with all your heart. And lean not in your own understanding. In our heart, mga kapatid, sa bawat puso ng bawat isa, I plead na you have to read the Bible. Basahin niyo ang Bible. Kahit na isang page lang every day, o kaya kalahating page lang every day, and learn from it. You don't have to ask me. Kasi pagka binuksan mo ang Bible, binasa mo, you know what happens to you? Ang Holy Spirit automatically sits with you. And nakadikit na yan sa spirit mo and He's already communicating to you. Tandaan ninyo, sabi ng Panginoon, I will never leave you alone. I will send yung Spirit of God. So I hope, mga kapatid, na at this moment, medyo hindi ko pa na ipapalawa kasi mauubusan na tayo ng oras, ang lahat, pero napakalawak po niyan. Yung God's plan, God's design, and God's process. Ito yung dinadaan natin sa mga, pagka ginawa yung God's plan, divine. Pag sinabing divine, that is godly. No? Divine plan, divine order, divine process, and the divine result in our life. Tumayo po tayo lahat at manalangin. Lord God, marami po salamat. Sa araw na to, Panginoon, sa binigay mong biyaya, Panginoon, sa bawat isa, through the Spirit, and let their spirit, O Lord God, their soul, their spirit, and their body, rest upon your power, O Lord God. Tinataas ko po, Panginoon, ang kaluluwa, spirito ng bawat isa na nandito, Panginoon. Natanggapin mo, Panginoon, ang kanilang alay ng pagmamahal sa kanilang kapwa bilang alay sa iyo, Panginoon. Matutuhan ang iyong mga salita. Makonsib at tunay na pagmamahal. At ito'y maging mapasa amin, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Purihin ka, Panginoon, ang lahat ay magsasabi ng Amen.